Sama-sama tayong magiging saksi! Bago sa saksi, pinagsisita ng MMDA ang mahigit 40 sasakyan sa kanilang clearing operation sa Maynila ngayong gabi. May mga nahatak ng sasakyan at nasermonan pati ang ilang rider. Saksi, si Jamie Santos. Sinuyod ngayong gabi ng MMDA at SWAT team ang Anda Circle hanggang sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila, kilala na ngayong Mel Lopez Boulevard. Target ng operasyon ang mga trailer truck na pumaparada sa kalsada na ayon sa MMDA, bukod sa sagabal sa daloy ng trapiko, delikado. Unang nasita ang trailer truck na itong nakaparada bago umakyat ng Delpan Bridge, na double whammy naman ang sasakyang ito. Nahatak din ang truck na ito, wala nang ang driver, nakaparada pa sa maling lugar. Nasita rin ang rider na ito dahil sa suot niyang maling helmet. Sa impounding area naman ang bagsak ng dalawang pribadong sasakyang ito dahil sa iligal na pagkakaparada. Hindi na nakaangal pa ang mga driver nito nang makitang hinahatak na ng tow truck ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Napara rin ang motorcycle rider na ito dahil bukod sa mga walang helmet, 3 pa silang sakay ng motor. Nagsundo lang pa ako dyan sa kanto, sir. Opo, pero siyempre delikado yan. Highway to, dapat mag-helmet kayo sa susunod. Tapos 3 pa kayo. Ang motor, 2 lang, ha? Opo, sir, naiintindihan ko rin naman po yun. Umaapela naman sa MMDA ang driver na ito nang makitang hahatakin ng MMDA ang nakaparada niyang truck. Bumili lang daw kasi siya ng pagkain sandali. Kung sa gitna kayo ng kalsada, nakabalandra. Makakawin lang po kasi driver ko, sir. Kung kakain, umanap kayo ng paradahan na maayos, hindi sa gitna ng kalsada. Masyado natin nakasanayan na pwede na lang ibalandra. Palibasa gabi, akala nyo pwede na natin ibalandra kahit saan. Diba? Ako nagtatagal. Kasi may garahe po kasi. Isang rider namang nasita dahil walang helmet at wala ring lisensya ang sumubok makiusap at nagpakilalang anak ng isang tenyente. Pero wala ring nagawa. Bukod sa ticket, in-impound ang kanyang motor. It is important na to make sure that these major thoroughfares are kept clear all the time po. Kaya kahit gabi na po, we are clearing it dahil we want to kasi akakala ng mga tao umaga, tanghali, hapon lang ang clearing which is wrong. Sa kabuuan, 46 na sasakyan ang nasita at 8 ang nahatak sa clearing operation ngayong gabi. Ayon sa MMDA, 1,000 piso ang multa sa attended illegal parking. Hahatakin naman ang unattended illegal parking at pagmumultahin ng 2,000 piso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Tinakasan naman ng isang SUV na may diplomatic plate ang mga enforcer na pumara sa kanya dahil sa illegal umanong pagdaan sa EDSA busway. Pasado alas 5 ng hapon kahapon na makuhanan ng CCTV ang pagdaan ng itim na sasakyan sa busway malapit sa EDSA Ortigas. Pinara ito ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation pero nagdire-diretso po ang SUV patungong Santolan. Dahil dito, hihilingin ng SAICT sa LTO ang paglabas ng show cause order laban sa SUV. Sugatan ng isang babae matapos iligtas ng kanyang mga kaanak sa sunog sa Cagayan de Oro City. Sa Sorsogon naman, posibleng dahil sa kandila kaya nasunugan ang isang byuda. Saksi si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Binulabog ng apoy ang mga residente ng Bacon District sa Sorsogon City. Tulong-tulong ang mga residente na agapan ng sunog sa bahay ng isang senior citizen pero mabilis kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa light materials. Sa inisyal na impormasyon, posibleng nagmula ang apoy sa kandila na naiwang nakasindi roon. Nananawagan ng tulong ang nasunugan na isang biyudang senior citizen at mag-isa lang na nakatira sa natupok na bahay. Sa Cagayan de Oro City, binalot ng makapal na usok ang isang bahay sa Barangay Gusa. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Pahirapan ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa masikip na daan at mga nakaparadang sasakyan. Ayon sa BFP, isang babae ang nasugatan nang iligtas niya ang ilang kaanak na natutulog nang mangyari ang sunog. Sulod sa balik, nisaka siya dito sa second floor sa katong kung asa iyang anak o katong iyang tulo kaapon tulog. Dako siya nga rest.
kung atong hunaon ba, kung wa to kagawas. 5 pamilya ang apektado. Nananawagan sila ng tulong dahil wala silang naisalbang gamit. Umabot sa mahigit 600,000 piso ang halaga ng danyos. Patuloy ang investigasyon pero isa sa tinitingnan sanhi ng sunog ang problema sa linya ng kuryente. Nasunog din ang 2 apartment sa Lucena City, Quezon. 1 oras ang itinagal bago nagdeklara ng fire out. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. 1 grass fire naman ang sumiklab sa paanan ng Bulkang Mayon na sakop ng Kamalig, Albay. Ayon sa BFP, damo lang ang nasunog at walang nadamay na mga pananim. Patuloy ang investigasyon nila sa sanhi ng apoy na pininiwalaang nagmula sa itinapong upos ng sigarilyo. Bushfire naman ang sumiklab sa boundary ng Barangay Mataanag at Barangay Bungasal, Legazpi City. Agad naman itong nakontrol ng mga otoridad. Patuloy pang inaalam ang sanhi at kabuang pinsala nito. Para sa GMA Integrated News, Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga kukubra raw ng pera na nagmula sa umano'y ipinatagong ginto. Ang ilan sa kanila nangutang pa ng pera para makarating doon. Pero ang PSP ginit na hindi sila direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Saksi si Marisol Abduraman. Nasa 1,000 tao ang sumuod kanina sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ang ilan sa kanila galing pa sa mga probinsya. Ang 72 anyos na si Adelaida Perez, nag-arkila pa ng van sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Ano pong pinangako niyo sa inyo? Assistance na pang araw-araw na gastos. Mula Cagayan Valley naman ang nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos. Umutang po ako sa anak ko. Ang isang galing Iloilo nangutang pa raw. Bakit po? Di para ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang dokumero, 1 milyon. Kahit nga ang hirap nang maglakad na si Aling Lolita, 70 anyos mula Pangasinan, kasama sa mga napadayo. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. Ang hiling nila, ipamigay ang perang katumbas umano ng ginto. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold, amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Kahit pa wala talagang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Giit pa ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dividendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng pagdagsa ng grupo sa BSP, may ilan daw na sumama ang pakiramdam. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. May nakatulog pa sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaraw kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami iuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit paano. Matapos ang ilang oras, nag-disperse din ang grupo ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa pagpatuloy ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, pinalubog ang isang lumang barko ng Philippine Navy sa dagat ng Ilocos Norte. Itinanggi naman ng Philippine Navy na nakipagkasundo ang AFP sa China tungkol sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Sa pinagsamang puwersa ng Pilipinas, Amerika, kasama ang Australia, tinarget ang BRP Lake Caliraya. Tagumpay ang pagpapalubog sa barko na itinakdang kunwari enemy target para sa pagsasanay bilang bahagi ng balikatan exercises. The maritime strike composed of air, naval assets and ground artillery with the mission of trying to prevent an aggressor from landing on the Philippine soil. Idinaos ang pagsasanay sa Lawag, Ilocos Norte, mahigit 400 kilometro ang layo mula Taiwan na may iringan ngayon sa China. Nauna na ring binatikos ng China ang military exercises. Isa pang tinik sa ugnayan sa Pilipinas at China ang issue sa Ayungin Shoal, kung saan ilang beses nang na-water cannon ang mga RORI mission para sa BRP Sierra Madre. Kamakailan, lumabas sa mga ulat tungkol sa umano'y new model na ayon sa China,
na pagkasunduan ng dalawang bansa para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Dati nang iginit ng DFA na walang cabinet-level official na pumayag sa kahit anong kasunduan kaugnay sa Ayungin at si Pangulong Marcos lang ang pwedeng mag-aproba sa ganitong kasunduan. Pero sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalanang mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Pero duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ng China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Nang tanungin tungkol sa audio recording ang Chinese Foreign Affairs Ministry, iginiit nilang dapat tuparin ng Pilipinas ang pangako raw nito, itigil ang pangungudyok at bumalik sa pakikipagdialogo sa China. Malinaw raw ang katotohanan at matibay ang ebidensya, pero ikinakaila pa rin daw ito ng Pilipinas. Ayon sa DFA, patuloy pa rin naman na makikipag-usap ang bansa sa China, gaya ng panukala ng DFA na bagong bilateral talks dito sa Maynila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa imbitasyon ang China. Kinikilala rin ng DFA ang kahalagahan na kontrahin ang anilay disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation with facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea. China actively pursues a disinformation campaign, which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent facts on the issue. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Sa pahayag na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nilang hindi dapat ikabahalang umano'y audio recording na paraan lang daw ng China para mang-impluensya. Ginit nilang madaling mag-imbento ng transcript. Pwede rin daw mapeke ang audio recordings. Distraction o panlis lang daw ng atensyon ang mga ganitong report sa agresibong kilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Maglalayag ang grupong Atinto para samahan ang mga mangingisdang Pinoy patungong Panatag Shoal. Hindi raw nila ito ginagawa para tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Saksi si Joseph Moro. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Pero ang mga mangingisdang Pilipino pahirapan makapasok doon dahil nakabantayan China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels. Parang magnanakaw yung ating mga mangingisda. Binubuli ang ating mga mangisda, kinukuha yung magagandang huli. Sa darating na linggo, pupunta doon ang grupong Atinto para samahan ang nasa 100 maliliit na bangka ng mga Pilipinong mangingisda at para rin mamigay ng supplies. Maglalagay din ang grupo ng mga boy o boya para simbolikong ipakita ang EEZ ng bansa. This is not a sightseeing mission or a sightseeing excursion to seek out Chinese marine vessels and or provoke them to attack us with water cannons.
This is a legitimate exercise of Filipino citizens to conduct legitimate activities. Gustong ipakita ng grupong atin ito sa pamamagitan ng isang civilian mission sa Bajo de Masinloc sa susunod na linggo na sa Pilipinas ito. Hindi raw nila layon na patasin ang tensyon sa China. Pero sa mga nakalipas na buwan, wino-water cannon ng China ang ilang mga misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard para hatiran ng supply ang mga Pilipinong mangingisda doon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung i-water cannon daw ito ng China ay hindi ito sakop ng proteksyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. If it is a private vessel that is water cannon, we cannot invoke because it's not a public vessel. It's a private vessel. Now, I doubt if the Chinese will really target private vessel because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. So, I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Our mission will not be intimidated by China's violence and harassment in our own territory. Similar to a homeowner fending off an akyat bahay intruder in the dead of night, our approach in defending the West Philippine Sea is grounded in reclaiming what rightfully belongs to us. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Di lang sa bansa kundi pati sa buong mundo, naging record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Kasunod naman ang Pag-asa forecast na pababa na ang temperatura ngayong buwan, posibleng the worst is over na rin sa problema sa supply ng kuryente ayon sa Energy Department. Saksi si Rafi Tima. Pampawi sa init ang pambentang ice cream, pero kapag natunaw ito, ang kita ang napapawi. 3,000 pesos ang lugi kay Cristino nang mag-brownout sa kanila noong nakarang linggo na tumunaw sa kanyang mga paninda. Kaya stress ang dala sa kanya sa posibilidad na mauwi sa brownout ang sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Sana wala ng mga ganun, mga brownout, alert na yan para tuloy-tuloy ang negosyo. Sabi ng Department of Energy, kung mangyayari ang forecast ng Pag-asa na pababa na ang temperatura sa bansa, posibleng the worst is over na rin sa power supply. If there will be no more increase in temperatures, then most likely na-breach na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Bababa rin kasi ang demand sa kuryente at may papasok pang dagdag na supply. Ikalawang araw ngayong walang alert sa Luzon at higit isang linggo naman sa Visayas at Mindanao. Pero sabi ng DOE, kailangan ng mga dagdag na planta para hindi pa ulit-ulit ang mga problema sa kuryente tuwing tag-init. Sa sobrang init, pati mga kalabaw, kailangang magtampisaw. Pang-iwas daw sa heat stroke. Maya't maya kung paliguan ng ilang magsasaka sa Aurora ang mga alagang hayop. Lalo't katuwang ang mga ito sa paghahakot ng aning palay. 25 lugar sa bansa ang nagtala ng danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas ang 48 degrees Celsius sa Dagupan City. Higit na mababa yan kumpara sa pinakamainit na record sa bansa ngayong tag-init, 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Noong April 27 at 28 naman, pinakamaraming lugar ang nakapagtala ng Danger Level Heat Index umabot sa 46 na stations. Ayon sa Pag-asa, record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Epekto ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin ngayon pero humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril, kundi buong mundo, ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we've seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature na 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature.
Many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system, the climate system, or if something a shift. I think whether we have reached a possible tipping point. Dagdag pa ng Copernicus climate scientist, sa bawat degree na nadadagdag sa global warming, dumarami ang extreme weather events. Gaya na lang ng mababagsik na pagbaha sa Brazil kamakailan kung kailan 90 na ang nasawi, at matitinding heatwave sa India at Vietnam. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Lagpas 50 milyong pisong halaga ng umano'y shabu na bisto ng Bureau of Customs sa balikbayan box galing Thailand. Isiniksik sa mga ventilador at water heater sa padala ang 8 kilong kontrabando. Household items, sapatos at mga piyesa ng motorsiklo ang pagkakadeklara sa mga laman nito. Sinisiyasat na kung sino sa Thailand ang nagpadala ng balikbayan box at sino ang tatanggap dapat dito. Pananagutin din daw ang importer. Cebu City Mayor Michael Rama at 7 opisyal ng lungsod suspindido ng 6 na buwan. Nirekomenda ito ng Ombudsman bunsod ng reklamo ng 4 na empleyado ng City Assessor's Office na di raw sila pinasweldo ng 10 buwan. Nangyari yan habang gumugulong ang reklamo ng 4 tungkol sa pag-reassign sa kanila sa iba't ibang tanggapan. Sa ngayon, nakuha nila ang paunang bayad sa kanila katumbas ng 4 na buwan. Sabi naman ni Rama na nasa Maynila ngayon, di raw niya alam na inireklamo siya at wala siyang kopya ng preventive suspension. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang 7 pang opisyal. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Marso, umakyat sa 2 milyon. Katumbas ito ng unemployment rate na 3.9%. Bumaba naman ng 96.1% ang employment rate, katumbas ng mahigit 49 na milyong may trabaho. Habang ang underemployed o mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o kita, bumaba rin ng 11%. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Sa gitna ng dumaraming nagpapabakuna kontra rabies, nakatakdang makipagpulong ang Department of Health sa animal bite centers sa bansa. Saksi, si EJ Gomez. Dahil kinagat ng pusa ng kapitbahay, isinugod sa ospital ang 10 buwang gulang na anak ni Rosalia para pabakunahan kontra rabies. Tumiyak na lang siyang malakas. Pagkita ko, dumudugo na yung yung braso niya. Ano naramdaman mo kanina? Takot po syempre. Kinagat din ng naapakang pusa si Princess, pero inabot pa ng halos 2 linggo bago nakapagpabakuna. Hindi po ako na pumunta agad-agad nung kinagat ako kasi may patrabaho pa ako. Nitong mga nakaraang linggo, dinudumog ng mga tao ang libreng anti-rabies vaccine dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayon sa records nito, 95% ng mga nagpapatulok ng bakuna ay post-exposure o yung mga nakagat o nakalmot ng kung di aso at pusang gala ay mismong alaga nila. Dati nag-range lang kami ng 1,000 to 1,500 pero for the past 2 weeks, 2,000 na yung pinakamababa namin at nung Lunes, yung pinakamataas, umabot na kami ng 3,500 hanggang 4,000 pasyente. Para lang sa bakunahan, hanggang 50 healthcare professionals ang naka-duty araw-araw. Kahit hindi taga Maynila, dumarayo rito. Kaya may mga pagkakataong may nagpapabakuna pa kahit pasado 1:00 ng madaling araw na. Sabi ng Health Secretary na bumisita sa bakunahan kanina, makikipagpulong ang Health Department sa mga kinatawan ng animal bite centers sa buong bansa. May laan naman daw mga bakuna mga lokal na pamahalaan na dapat sumiguro na nasusunod ang schedule ng pagpapabakuna para di mawalan ng bisa. Tingnan natin kung paano natin maayos together with the LGU kung ganito karami. Bakit ganyan? Sisilipin din kung buhay pa ang mga city pound na nag-aalis ng mga galang hayop. Mas mura raw ang hulihin ng mga ito kaysa sa bumili ng bakuna para sa mga nakakagat. Paalala sa publiko kahit mga alaga pwedeng mangagat kaya dapat bakunado. Dagdag na rin na dahil sa sobrang init ng panahon talaga ngayon, medyo irritable yung mga alaga nating hayop. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. 5 baril ang isinuko sa pulisya ng Company Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy.
Pero base sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP, 19 lahat ang nakapangalan sa kanya. Kaya may 14 na baril pa raw na dapat isuko si Kibuloy. Depensa naman ng kanyang kampo, kumpleto na yan. Dahil may ilang armas na nailipat na o legal na naibenta. Si Senadora Risa Ontiveros naman, inalmahan ng pagbibigay ng PNP ng 6 na bang palugit kay Kibuloy para isuko ang lahat ng kanyang armas. Katakam-takam na seafood dishes sa Davao at theme park sa Jensan na Under the Sea ang tema. At ang Kite Festival sa Batangas na may ikinakampanya para sa kalikasan. Makibiyahing saksi kay Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Let's go island hopping sa Cagayan. Enchanting at relaxing ang Kaanawan Falls sa Calayan Island. Mababaw lang kaya pwede ritong magtampisaw. Ang ilang naligo, bihis diwata pa. Heavenly naman ang beach sa Lobo, Batangas. Perfect backdrop ang sun, sand and sea para sa mga saranggola. Hugis paru-paruman o tutubi, bida ang mga guryon sa kauna-unahang Kite Festival. Around 42 kites in different categories. We have 4 categories, flat or traditional kites for Lobo ones. We have the open 3D for Lobo ones as well. Ikinakampanya rin doon ang pag-iwas sa single-use plastics. Mula sa kalangitan, sisid tayo sa dagat sa Jensan. Pero no need to lusong dahil ang theme park na ito may display na undersea creatures, projected images ng isda, corals at iba pang lamang dagat. Para ka na rin nag-swimming sa lamig. Good siya for tambayan sa mga students, nga taas og break. For us, 3 hours ang break. So, muli ang mga palamig lang. Lamang dagat din lang ang usapan, may ihawan sa Davao City na binabalik-balikan. Sariwa ang mga seafood na hain, mabenta ang mga inihaw na panga. Buntot, ulo at belly ng tuna. Swak i-partner sa kanilang kinilaw na pinaghalong fresh tuna, labanos, luya, kalamansi, sili, betchin at asin. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Tomorrow is D-Day, mga kapuso. Gumanda po sa pasabog, hatid ng isang dedicated actor na talaga namang destined to be a kapuso. Ang kanyang next chapter, malalaman na natin. Kaya tumutok po bukas, 10:30 a.m. sa live stream ng GMA Network Facebook, YouTube at TikTok accounts. Sira ang landing gear sa harap ng cargo plane na ito galing Paris, France. Kaya pagdating sa Istanbul Airport sa Turkey, sumayad at kumislap na ang bahagi ng harapan nito na nakaskas sa runway. Pagkainto agad nagdatingan ng mga fire truck at binomba ng tubig ang eroplano. Wala po nasaktan sa insidente. Ayon sa Turkish Transport Ministry, nagradyong eroplano sa Air Traffic Control ng Istanbul. Nasira ang kanilang front landing gear. Ginabayan naman daw sila ng control tower para sa emergency landing. Isinara muna ang runway kung saan ito lumapag at nakikipag-ugnayan na raw sa mga investigador ang cargo company ng eroplano. Mga kapuso, sa kabila ng mainit na panahon, maging handa rin sa posibleng pag-ulan bukas. Base sa forecast ng Pag-asa, posibleng pinakamainit ang 45 degrees Celsius bukas sa Dagupan, Pangasinan, Virac, Catanduanes at Rojas, Capiz. Ilang bahagi naman ng Palawan, Ilocos Norte, La Union, Iloilo at Eastern Samar ang maaaring makaranas ng 43 hanggang 44 degrees Celsius. 14 na lugar din sa bansa ang nasa danger level at posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius heat index. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Mimaropa. Posibleng maulit yan sa hapon at kasama na rin dyan ang Ilocos Region, Eastern at Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen. May chance rin ng localized thunderstorms sa Metro Manila. At sa ngayon, apektado ang ating bansa ng easterlies at frontal system. Ganito na po ha, sa sobrang init ng panahon, parang masayang tumambay sa loob ng freezer. Kaya mo, freezer? Subukan mo kaya. Pero ito, Pia, yung ilang nag-outing sa Bulacan, literal na lumangoy sa yelo.
pwede naman. Ayan, oh. Ayun, malalaking bloke ng yelo ang itinapon ng staff ng resort sa kanilang swimming pool. At mukha namang cool na cool yung tubig kahit pamilya ang nagsiswimming. Bukod sa pang-beat the hit ito, instant attraction din. At ay sa pamunuan ng resort, tuwing weekend po yan ginagawa at wala namang extra bayad para sa mga guests. Boses ng tao pero tunog sa sakyan. Yan ang level up na talento ng isang lalaki sa Ilocos Norte. Baka mapa-start your engine ka sa tunog ng harurot, mapamotoryan o sports car, kayang gayahin ni Joseph Francis Reyes III. Ang naiba niyang abilidad patok sa mga piyesta, car show at motor show. Sound effects ng 10 sasakyan ang kayang gayahin ng binansagang human machine ng Ilocos Norte. Pero pati makina ng grass cutter at chainsaw, nagagaya rin niya. 11 taon nang hinahasa ni Joseph ang kanyang talento at natutuwa raw siyang magbigay saya sa ibang tao. May OPA na magbabalik sa Pilipinas. Muli magpapa-K-League ng Pinoy fans ang Korean superstar na si Kim So-yoon. All eyes on So-yoon sa Hunyo para sa kanyang Eyes on You fan meeting. Bahagi ito ng Asian tour ng award-winning actor na huling bumisita sa bansa noong nakaraang taon. Bumida si So-yoon sa ilang hit series gaya ng katatapos lang na Queen of Tears. Ilang K-dramas din ni So-yoon ang napanood sa Kapuso Network gaya ng My Love from the Star, The Producers, at Moon Embracing the Sun. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.